Magandang araw mga kabayan o apakabar sa Malaysia. So nandito na nga ako sa may kalsada at pupunta na nga tayo sa Miguel Central kung saan yung ating meeting place at mimit natin yung ating mga kababayan Pilipino na gusto rin sumama sa ating trip to Cameron Highlands. At ngayong araw nga ay mamamasyal tayo doon kasama ng ating mga kababayang OFWs dito sa Malaysia. So, mga oras na to ay alas 5 nga ng umaga. So, kinailangan namin pumunta ng maaga. Gawa nga na yung pupunta namin lugar ay malayo at isa pa, zigzag yung daan. So, parang bagay sa atin. So, medyo matarik yung dadaanan natin. Kaya medyo malayo yung ating paglalakbay. Kaya kailangan namin magpunta ng maaga. So, nandito na nga ako sa may highway mula sa aming bahay papunta din sa aking destination sa Miguel Central ay humigit kumulang 45 kilometers. So, actually, doon lang naman ako pupunta sa Maydin Mall. Doon ako magpa-park. Then from Maydin Mall, pupunta ako sa may KL Central through train. So, magkukumute ako ng train after kung makarating sa Maydin. Okay? So, dito na nga ako, malapit na nga akong makarating sa Maydin. So, mapapansin nyo, ang liwanag pa rin ng mga ilaw dito at medyo wala ang mga sasakyan kasi sobrang aga ko sa mga oras na to. So, kaya ganito oras ka aga dahil maganda rin yung trip natin, yung pagmamaneho natin kasi nga wala masyadong masasakyan at hindi rin masyado traffic. Okay, so ito na nga, approaching na ako sa lugar ng Maydin. So mapapansin nyo, gumagana pa rin mga traffic light but still nakarating pa rin tayo dito sa Maydin. And nagulat nga ako kasi dati 6 ringgit lang yung per day pero ngayon per oras na sila. So yung isang araw nila ay 15 ringgit. So, dito na ako nag-park and then dito na nga ako, dumaan ako dito sa may bilihan ng pagkain at bumili ako ng baon. So, mura lang naman yung mapagkain dito, yung breakfast nila. So, nandito na nga ako sa may train, paakit na nga ako sa escalator and bibili na nga tayo ng ticket using the token kasi wala akong card. So, anyway, hindi naman kasi ako madalas magbiyahe, kaya one-way ticket lang ang ating bibilin and mura lang naman. So ito binayaran ko ay 1 ringgit and 20 cent. Isang station lang mula dito sa station na to papunta sa KL Central. So ayan guys, magbabayad na ako, then later sasakay tayo ng tren at ay pupunta tayo dun sa KL Central. Alam mo, itong Merdeka 118 na tower na yan, isa sa mga nagdisenyo niya ng skyscraper niyan ay arkitekto na ating kababayan. So, kung mapapanood niyo yung aking short video, nandun yung vlog ko dun sa Merdeka Tower na yun. So, dumating na nga itong tren na to at ay sasakay na. At kung mapapansin nyo nga wala rin masyadong tao dahil sa sobrang aga at isa pa weekend to. So kaya wala masyadong tao. Kaya malamig dito sa may loob ng tren and enjoy natin
ang pag-upo sa tren. Pero dito naman guys, kahit naman weekday, hindi naman masyado napupuno. Hindi masyadong siksikan. Although yung iba napupuno, pero hindi naman siya masyadong siksikan. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. And then, ayan na nga, binibigyo ko na. At eto, nakarating na tayo sa may KL Central. At tayo ay bababa at pupuntahan natin yung ating mga kababayan doon sa may departure hall kung saan yung bus ay station at doon kami maghihintay pasakay doon sa bus na papunta sa Cameron Highlands. So, dito na nga yung ating mga kababayan and then nandito ulit yung mga nakasama ko doon sa unang trip sa Thailand. And ngayong araw nga ay dalawang bus kami na bibiyahe and then di ko kilala yung iba, so yung iba lang kilala ko dahil nakasama ko na nga sila sa previous trip. And then yan, si Kuya nagbebenta ng mani, so bumili na rin ako para tanggal umay mamaya sa bus. So ito na nga, boarded na kami sa bus, so ready to trip na kami papunta sa may Cameron Highlands. And then, sa pagkakataong ito, meron kaming dadaanan kasi naligaw ata si ate, hindi nakarating on time. So, bababa kami dun sa, hihinto kami dun sa may Shell station kung saan dun siya nagpahatid at nagtaxi na nga at dun namin nimimit. So, ayan guys, samahan niyo kami sa aming paglalakbay ngayong araw. At nandito na nga kami sa may Shell station. Ayan na nga yung ating kababayan na umabol lang at yan ang taxi. So, ayan, nag-video pa na sila. Doon siya pa sasakay sa second bus. So, yan, si Maxi sa ating admin. So, ayan na nga, tayo ay lalarga na at mag-umpisa ng ating trip mula dito. So, samahan nyo kami guys muli sa aming paglalakbay patungo sa Cameron Highland and sana magustuhan nyo ang aming pamamasyal doon. So, habang ang mga kasama ko ay tulog, yung iba nagkukwentuhan, ako naman ay busy sa akin pag-video kasi nga na-miss ko talaga yung pagpunta sa may Cameron Highland at this time nga nakasakay ako sa may tour bus and di kagaya dati nung pumasyal kami doon ay personal trip nga, so marky lang kami ng sasakyan, ay grupo-grupo kami rin yung maneho papunta doon. Share din kami that time, but dati marami kami napuntahan kumpara ngayon kasi syempre dati hawak naman yung oras, but this time pagsama ko dito sa my tour ay syempre bawat oras ay kalkulado, gawa nga ng yung oras kailangan makabalik kami on time, so kaya gano'n. So may time restriction pagdating sa my tour pag sumama ka, but mapapansin nyo along the way napakaganda ng kapaligiran dito sa Malaysia. So truly Asia talaga siya, sobrang greenish. Kung mapapansin yung mga bundok, yung mga palayan, diba? So may tuturing natin ng mga virgin forest pa sila. Anyway, samahan nyo kaming muli at inyong pagmasdan.
Dati nakapunta na kami ng Perak, nag-water rafting kami, tsaka parang water gliding nga tayo. Iyak ako eh. Takot ako sa ano. Ganda ng view dito siya nakaupo sa gitna. Alam mo kung anong view yung video niya? Dito sa kabila, wala namang view. Ang ganda ng view niya rito. O, di mo, di ba? Ang ganda. Ano kaya yan? Ha? It's mountain. O, garden nga. Ano kaya garden? Oh, very good. Okay. Galing eh, greenhouse. Ayan, pakuha na tayo. Oh, ano to? Tawag dito. Coffee to, ni parang... Oh, sige. So guys, nandito tayo sa ating first stop, Young Lavender Garden na yun. So dyan kami mamaya pupunta. And then mapansin nyo nga yung naunang bus sa amin. Kasi kami yung pangalawang bus. Pero nasiraan kami kaya medyo kami nagtagalan. So nag-overheat kanina yung bus doon sa may Hobbiton Park. So, kala namin dadaan kami sa Hobbiton but hindi pala. But anyway, let's continue the trip. So, nandito na nga kami sa may Lavender Garden. So, may entrance fee. So, dito pala sa Cameron, so mostly mga farm siya. So, may flower, may bee farm. So, meron ding mga gulay, strawberry, but syempre dahil nga sa time constraint, so medyo hindi namin napuntaan yung iba dahil day trip lang naman to eh. So probably kapag ka personal trip tapos mag-overnight ka dito, may enjoy mo kasi malamig naman yung klima dito. So itong lugar na to pwede mo ma-compare sa Baguio and Tagaytay. And kapag nag-overnight ka o magstay ka ng ilang days, may ikot mo yung mga farm dito. So, for the meantime, dahil nasa limited lang yung oras natin, dahil sa tour and day trip natin, so, very limited lang yung pupuntahan natin mga farm today. So, for the place now, yung ating lilibutin ay itong Lavender Garden. So, mostly yung makikita dito ay mga flowers. So, iba-ibang klaseng flowers. And then, meron silang mga konting museum dito. So, mga replica lang to na makikita nyo sa ibang bansa. Oh my God. Diba? So, samahan nyo kami at ating libuting itong Lavender Garden. So, dito rin maraming strawberry dito na binibenta. So, let's enjoy and I hope you guys na kayo nanonood ay makarating din dito in the future. So, tara! Ha? Hindi ko nakita ka lang strawberry sa taas nagbibenta. Yan yung mga iba't ibang flowers and then may tulips, tapos may gumamela, tapos merong daisy, parang isa bouquet flowers eh. Then, ito naman yung transformation nung honeybee. So, yan. So, paano siya gumawa ng yung pag-honey niya, diba? So, siguro, di ko na itutok doon, but yun yung proseso kung paano siya gumawa ng honeycomb at doon nila i-harvest dun sa honeycomb niya. But, so, ito kasama namin bumili ng prutas. Yung prutas na to, ano eh, para, hindi ko alam, kala ko siniguelas, but hindi naman. May puto? But ito nga, dito sa
Cameron. So mostly bibili dito mga gulay and napakamura kumpara sa KL. Kaya marami din na pumupunta dito dahil nga sa gulay. Napaka-fresh ng gulay dito. Dahil nga sa malamig ang klima, so marami na rin bumibili ng strawberry dito. So like in Baguio, pwede ka mamitas. So basket, so babayaran mo yung isang basket ng. So dito na nga ako nag-lunch sa may bus. And then ito na nga yung ating second stop. Pupunta na tayo. And dito nga dahil nga medyo bundok, so mga inakyat natin medyo elevated talaga, kaya nakakaingal siya. So bear with us Di ba doon sa daanan guys. natin Hobbiton doon? So Bakit pa lang? yung sounds namin medyo hingalin. Anyway, samahan nyo kaming muli sa pamamasyal dito sa mga garden. Hindi ito yung floral to eh. Hindi ba natin pupuntahan yun? Ewan ko kung mamaya. Nadaan na ba? Yun ang kaya kung saan nakasama tayo doon. So dito pala guys, kala namin pupunta kami sa may Hobbiton, but yung ride kasi, magra-ride ka ng 70 ringgit, and then yung entrance doon sa Hobbiton is 40 ringgit. So big sabihin, travel sila backwards. So medyo mahal yung babayaran namin, kaya hindi na rin kami tumuloy. And then yung binigay kasi nila na oras is 2 hours. Eh kung pupunta kami, goal na kami sa oras, kaya hindi na rin kami tumuloy. But instead, natumuloy kami dito. Pumunta kami dito sa may isang farm, yung Kia Farm. So doon kami namasyal. But ito guys, nandito tayo sa may third stop. Ito yung Cameron Valley Tea. So dito to na makikita nyo, dyan yung tinatanim yung mga tsaa, and then dyan din yung harvest. So pwede ka rin mamitas dyan, and then pwede ka rin mag-travel if you want to see around the place, and then makita yung mga fresh na tsaa kung paano din nila ginagawa. So may proseso yan, but anyway, syempre bawat trip nga, so kailangan mo mag-spend ng money para lang maikot yung lugar. But since again, we have limited time, so for sight viewing lang kami. And then yung iba sa amin dito, di ko alam kung nagtsaa sila dito. But for us kasi, tinilan na namin yung ito, mga bundok ng mga tsaa, di ba? So mapapansin nyo, napaka-green. And then yan yung ano na yan, parang buggy car. So siya yung nagtutour dyan sa baba na yan. Then kung gusto mo makita, malibot, so sasakay ka lang dyan. So I'm not sure of how much, kasi yung presyo kanina medyo malayo, kaya hindi ko nakita masyado kung magkano. And dahil nga pagka nag-spend ka dyan ng oras, so it will take around 1 hour to tour the place. So might as well na mag-site viewing na lang kami. Then, ito pala yung mga tinitinta nilang tsaa. So, depende sa packaging, depende sa flavor. So, doon mag-range ng price nila. But, dito, napakamura ng tsaa dito kumpara sa syudad. So, yung mga local din dito, nagpupunta dito, and sinasamantala din nila bumili ng mga tsaa. So, if mahilig ka sa tsaa, so, this is the perfect place na makakabili ka ng iba-ibang flavor ng tsaa. Right?
Bukas natin. Uwi na. Sige na umuwi. Doon lang, doon. So, ito na yung ating last stop. So, ito yung falls nila dito. And then, mapapansin nyo, ito yung tinatawag nilang Skandar Eco Ring ba? Then, ito na rin yung falls dito. And, actually, kapag katanghali ka dumating dito, kasi itong oras na to na dumating kami dito, mga ano na to 6 p.m. na to. But, dito nga sa Malaysia, kahit naman na same time zone sa Pilipinas, but yung paglubog ng araw dito ay mabagal, kumbaga late kumpara sa Pilipinas. Kaya yung alas 6 dito ay parang alas 5 sa atin. So, ayan nga, sa oras na to ay marami pa rin na liligo yung ibang mga tourist din na nagpunta dito. And then, kasi nga, di ba sa KL mainit, and dito, pag nagpunta ka malamig, and then yung falls na yan, malamig din of course. So, saglit lang kami, dumaan lang kami dito, and then, babalik na nga kami dito sa bus, and then, bibiyahin na kami pauwi ng aming mga bahay. So good! So, salamat guys sa aming sa pagsama nyo sa amin dito sa aming video, sa trip namin sa araw na to. And then, ito na nga, padilim na nga. So, kailangan kasi namin bumaba na kakaagad kasi nga dahil nga delikado yung daan, dahil sigsag. So, baka syempre kailangan din natin na alalayan yung driver. So, yun guys. So, but sa pagkakataon naman to, nakababa naman kami ng maayos, and then safe naman yung aming pagbalik sa KL. So, ayan guys. So, malapit na tayo dumating sa KL. Bye-bye, thank you. So, nandito na nga tayo ulit sa may KL Central. And then, sa kasamang palad nga dun sa isang bus, may nabalitaan kami na isa dun sa ating mga kababayan ay nawalan daw ng cellphone. Then, tinanong nila yung driver, wala daw. So, hindi ko alam kung na-recover pa, pero sana nakuha ulit ni kabayan. So, ayan ulit, sasakay ako ulit ng tren, pabalik dun sa may Pascal Semi, kung saan ako nag-park. And then, sa mga oras na to, ay alas 8 na. So, kailangan ko na rin umuwi. At ito nga, salamat guys sa pagsama sa amin sa araw na to. Muli, kami ay nagpapasalamat sa ating admin na si Dons at iba pang mga admin ng Pinoy Travelers, di ba? And kami nga mga OFW, syempre, paminsan-minsan, kailangan din namin eto na mag-unwind para, ma-release yung ang mga stress dun sa weekdays namin pagkatrabaho. So, hindi madaling maging OFW guys. So, syempre, work for the family, diba? So, I hope na maintindihan nyo yung panakaw na sandali ay ginugugol namin if may pagkakataon. Ito nga, patutur lang. But, since dito nga sa Malaysia, mostly kasi you can travel by land. So, madali din at mag-travel. So, ito yung Peterson Street, yung parang Divisoria sa atin sa Pilipinas. And then, ayan na nga, bumalik ko sa parking. Thank you. And So, tinungan ako ni Manong kasi hindi ko alam kung hindi niya natitake yung aking touch and go card. So, ayan, nagte-travel na ako pabalik.
Kaya napansin ko itong aking battery signal ay nag-on, and sa pagkakataong yun ay hirap na imaneho. So dito na nga ako namatayan ng sasakyan dahil nga di na gumagana yung aking manibela. So ang hirap na i-drive. So yan, at naghihintay kami kasi bumili ako ng battery, and nalulungkot ako kasi wala pa isang taon yung aking battery, ay papalit na naman. So guys, salamat. Ito, panoorin nyo aming mga pictures mula sa aming trip for today. So salamat guys, and I hope na mag-subscribe kayo sa aking channel and page, and see you more sa aking next video and next vlog. So I hope na nagustuhan nyo yung pag-share ko ng mga trip namin for today. Okay, salamat guys.